Hi everybody! Welcome back to my channel. This is Jenny and today pag-uusapan natin ng isang mahalagang aspeto pagdating sa pag-i-import sa Alibaba, which is the shipping cost computation. When it comes to importing, napaka-importante na naiintindihan nyo yung shipping cost kasi crucial yan sa pagbabudget nyo pa lang or sa pagpaplano nyo pa lang bago kayo mag-decide na mag-import. Kasi syempre, alangan naman na mag-import ka tapos hindi mo alam yung estimated shipping cost ng product na i-import mo, especially if ang purpose mo is para sa negosyo. So, breakdown natin kung paano yung computation ng shipping cost. By the way, guys, yung shipping cost na binabanggit ko ngayon dito or yung i-discuss natin is from your freight forwarder in China papunta dito sa atin sa Pilipinas. Just in case hindi mo naiintindihan yung import shipping process, then I would suggest to check this video. Available to sa ating importing tutorial playlist for beginners and ilalagay ko rin yung link sa ating description box para mas mabilis nyong makita. First off, let's select a product na interesado tayong i-import. Example na natin tong Hilton pillows na in-import ko. So, I will be sharing an actual experience nung nag-import ako ng Hilton pillows. So, of course, ang unang step na ginawa ko, nag-inquire muna ako sa isang freight forwarder. Nagtanong ako, magkano ba yung rate nila kapag nagpa-ship ako from China papunta dito sa Pilipinas ng Hilton pillows. Binabanggit ko yung brand na Hilton pillows kasi sa freight forwarder, meron silang different categories depende sa item na i-import mo. Syempre, kapag unbranded, mas mura. Pag branded, mas mahal. Or medyo mas mahal, konti lang naman yung difference. So, nung nagtanong ako, ito yung reply nila sa akin. Syempre, if bago ka palang nag-i-import, medyo maguguluhan ka or makukonfuse ka dun sa sinabi niya. Parang, paano ba yan i-compute? Actually, good pa nga ako na-confuse ka lang. Kasi ako, nung una akong gumamit ng freight forwarder, as in, hindi ko siya naiintindihan. Ang daming question mark sa ulo ko na parang, ano to? Paano to? So, hindi ko siya naiintindihan. And, if hindi mo rin yan naiintindihan, huwag kang mag-alala kasi i-discuss natin yan ngayon sa video na to. Nabanggit dito yung word na CBM. Ang sabi dyan, under Set B po yan, ma'am, sir. 8,500 per CBM, China to Manila. Ano nga ba ang CBM? CBM stands for cubic meter. Yan yung unit of measure na ginagamit to quantify the volume of shipments sa international trade. Syempre, kasama dyan ang pag-i-import. Paano ang calculation yan? Minumultiply nila yung length, width, and height ng shipments nyo in meters. Okay? Para sa mga katulad ko na hindi magaling sa math, ito yung sample ng 1 CBM na in-import ko sa Alibaba. Ganyan siya kalaki. So, imagine nyo yung 1 meter by 1 meter by 1 meter na square. Yun yung 1 CBM na tinatawag. Ganon kalaki yung 1 CBM. Para may idea kayo, ayan, i-check nyo mabuti sa picture kung gaano kalaki yung 1 CBM. Of course, bago kasi ako nagde-decide na mag-import, inaalam ko talaga yung estimated shipping cost. So, paano ko ngayon malalaman? Diba? Okay, sige, may idea ka na kung ano yung CBM, gaano kalaki yan, alam mo na rin yung rate, 8,500, pero paano ko ngayon malalaman kung magkano yung magiging estimated shipping cost ng Hilton pillow? Syempre, hindi ko naman kayang maghula-hula ng weight or ng length, height, and width ng pillow. Ang hirap naman mag-manual computation. Ang best thing to do is magtanong kayo sa supplier ninyo. This is one of the tip and hack na gusto kong i-share ngayon sa inyo. Wag na wag po kayong mahihiyang magtanong sa mga suppliers or sellers sa Alibaba kasi marami po silang pwedeng i-share na technique or mga experiences na makakatulong para sa inyo at para sa negosyo ninyo. Like for example, story time lang. Alam nyo ba na nalaman ko yung freight forwarder na Sea Freight dahil sa pagtatanong ko sa supplier. Kasi nung pinakauna kong import, official import na marami akong in-import, ang ginamit ko is Air 21.
mahal yon syempre. Compare nyo sa sea freight forwarder na available ngayon, na mas mura talaga siya. Kasi tinatry kong i-negotiate sa kanya na mas babaan niya pa yung price dahil nga ang taas ng shipping cost ko. Syempre kapag gusto mong magnegosyo, mas mataas na markup talaga. I mean, more than 50% yung gusto mong ipatong na still competitive pa rin pagdating sa market. And then, sinuggest niya sa akin yung sea freight na parang, uy, ganun pala yun. Ganun pala nag-work yung mga nag-i-import kung bakit nila nakukuha ng mura. Kasi gumagamit sila ng sea freight. Mas matagal lang siya compare sa air freight. Pero okay lang, 'di ba? Kasi mas makakamura ka talaga ng shipping cost. Again, huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga supplier ninyo kasi maraming experience, maraming kilala yan, iba-ibang kliyente sa iba't ibang bansa, alam nila for sure kung paano isi-ship yung products nyo. So, don't hesitate to ask them kasi marami ka makukuhang tips sa kanila. So, ayun na nga, tinanong ko si supplier, ilang Hilton pillows ang kasya sa 1 CBM? So, sumagot siya ng 100 pieces. Nagtanong ako ulit kasi meron siyang handbag yung mga Hilton pillows na to. Sabi ko, kasama ba sa 1 CBM yung handbag na 100 pieces din? Sumagot siya ng yes. So, from there, nagkaroon na ako ng idea kung magkano yung papatak na shipping cost per piece ng Hilton pillow. Sabi ng freight forwarder ko, 8,500 per CBM. Sabi naman ng supplier ko, kasya yung 100 pieces sa isang CBM. So, magkano ngayon papatak yun per piece? 8,500 divided by 100, that means 85 pesos yung estimated shipping cost ko kapag mag-i-import ako ng Hilton pillows. Bawat isa. Sinasabi kong estimated kasi syempre minsan meron yung konting discrepancy, kaya you have to adjust din kahit konti, but still, the thing here is meron ka ng idea kung magkano yung shipping cost na gagastusin mo pag nag-import ka. And then from there, magkakaroon ka ng clarity na, okay, pwede kong i-proceed yung importing ng products na to kasi profitable pa rin. Kahit na sabihin mong 100 pesos per piece yung gagastusin kong shipping cost ng Hilton pillow, kaya pa din compare with the pricing right now sa market. So, ganun ko kino-compute yung shipping cost. Kasi ganun naman talaga siya kasimple. Hindi naman kailangan ng marami pang cheche-boreche. Basta, kailangan malaman mo magkano yung estimated shipping cost ko para matotal mo sa total product amount plus other expenses mo kung nagre-rent ka ba, nagpapasahod ka ng tao, and so on. So, ganun kabilis lang mag-check or malaman kung magkano yung magiging estimated shipping cost mo sa product na i-import mo. By the way guys, pagdating sa CBM, ang maximum weight nila dyan is 500 kilograms. Kapag mas mabigat sa 500 kilograms, then may additional charge ang freight forwarder dyan. Again, be transparent to them para ma-rate ka nila or masabi nila sa'yo yung tamang presyo or rate ng shipping para sa product na i-import mo. I will be sharing more samples in the coming video, so don't forget to like, subscribe, comment kayo kung ano pa yung mga naiisip nyong tanong or hindi nyo maintindihan, let me know in the comment box. And as usual, ang favor ko sa inyo, if may natutunan ka sa video nito, feel free to share it to those people na sa tingin mo matutulungan din. That's it for today guys. Thank you so much for watching and see you sa ating next tutorial.